O sige, basta nasa ano yan, nasa Oo, First Corinthians. sige, ano mo natin 'to kasi may magtatanong pa dito si Sige, sige, sige. Brother, Randel Canton. Tatanong pa siya, hindi may tatawag pa dito sa ano natin sa ating number. Okay, Randel Canton, good evening. Unmute bro, unmute, unmute. Ay, may gabi sa tanan. Hello, good evening bro. Primero na kong pangutana, niingon si ah, Father Darwin nga the Bro, kung maaari church, magtagalog ka na lang bro kasi Tagalog kasi karamihan sige, ng sabi ni Father Darwin, the church is orphan without Mama Mary. Agree mo tanan na Yes bro. Yes bro. Without Mama Mary, walang Jesus Christ. No, wait. The question is specific. Nalamata, Mama Mary, wamatay problema na nga si Mama Mary is the mother of Christ. Wakay question na. This is already a different identity. Mama Mary is a different identity of Christ, di ba? So, gigamit sa Ginoo si Mama Mary nga ipanganak si Jesus Christ. Now, niingon si Father Darwin nga ang church, kita man na, no? Kita man na ang church. The church is orphan without Mama Mary. Pangutanan ako, agree man ka bro Jando. Can you Bro explain to me? Jando, Bro Jando. Yes, in theology kasi bro, ako ang sagot niyan bro. Okay, Sa okay, theology, bro. Okay, bro. sa theology kasi si Inang Bering Maria ay ina ng mga Kristiyano yan. Kaya magiging orphan ka talaga pag wala si Inang Bering Maria sa iyo. Halimbawa, ito ang theology kasi niyang kapatid no in John 19. Ang aral kasi ng mga theologians nito lalo na sa simbahan, unawain mo ito si Juan dito ay nagrerepresenta sa Kristiyano. Okay? Basahin natin ang John 19 25-26. Okay? Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina. So, kanyang ina si Inang Bering Maria at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad. Itong alagad na ito bro, hindi lang ito tumutukoy kay San Juan. Kasi ang nandyan yung alagad na yan is San Juan yan eh. No? Si John the Beloved. Yung alagad na yan, kung magbabasa ka ng mga commentaries ng mga scholars, lalong-lalo na sa Catholic theology, ang alagad na yan ay pangkalahatan yan, hindi lang yan si Juan. So, si John the Beloved, simbolo siya ng buong simbahan. Kaya sabi ni Panginoong Jesucristo dito na nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." Si John the Beloved ang sinabihan niyan, pero representation si John the Beloved sa buong iglesia. Okay? At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." So, the very moment na ibinigay ni Panginoong Jesucristo ang kanyang ina sa kanyang alagad, meaning sa simbahan yan. No? Okay. Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Kaya nga kung sa history, babasahin mo sa history, hanggang mamatay si Nang Bering Maria, dala-dala ni John the Beloved ang ina ni Jesus. At yun, according sa theology, Catholic theology, kahit mga ibang scholar bro, kahit hindi sa Catholic scholar, yan ang kanilang explanation dyan, ang kanilang theological opinion. No? Kaya nga sabi ko So, sa theology, sorry. So, yes. wala si Mama Mary, Tagalogin mo. pag wala si Mama Mary, orphan lang church. Yun ang ibig sabihin. Parang, Yes. Kasi, Brother Ray, yes, Brother Wendell. tama. Orphan talaga ang simbahan kung wala si Santa Maria dahil alam naman natin, Colosas 1:18, the church is the mystical body of Christ. And Correct. Mother Mary is the mother of Christ. So hindi hiwalay ang simbahan at ang ulo na si Kristo. Si Santa Maria
ina ng ating Panginoon Kristo. Ang ating Panginoong Kristo ang ulo sa iglesia. Ang iglesia ay katawan ni Kristo. Kolosas 1:18. Ang Okay. problema sa ibang pananampalataya, ulo lang ang tinanggap, pati ang mahal na Birhen Maria di matanggap. So ang resulta, orphan talaga ang ibang pananampalataya dahil ulo lang walang katawan, manananggal ang resulta. Okay, Correct. sige. Sa ibang pananampalataya yan. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, Brother Wendell, the church is the body of Christ. And mag-umpisa muna tayo sa di ba? Umpisahan muna natin sa asawa, di ba? The head of the wife is the husband, and the head of the husband is Christ, and the body of Christ is the church. Kinsa man day ang ulo ni Kristo? Ang Diyos. Dili si Mama Mary. Hindi naman, iba yung tinakbo ng questioning mo. Kasi Sabi ko kasi, the church- wait lang, nag-point ka sa authority. Sa Mm. in relational authority, mas head talaga ang ama ni Kristo kasi father nga siya eh. Kasi Ang tanong mo lang brother, kung orphan. Ang tanong mo lang, walang kinalaman yon sa pagiging head ng father kay Panginoong Kristo in relation. No, in relational status. Magkaiba yun sa, wait lang bro, magkaiba yun sa Sige. papel ng Inang Birheng Maria. Magkaiba yun sa papel ng Inang Birheng Maria. Ang ginawa mo, false dichotomy. Di kasi Si brother, Maria, ito gusto mong parihasin ang status ng Inang Birheng Maria sa estado ng Diyos. Hindi. Si Inang Birheng Maria kasi, Hindi, bro. The question is, sinabi ni Father Darwin na the church is orphan Orphan without nga. Mama Mary. orphan ng church, bro. Sige. Para sa akin, never na magiging orphan ng church. Hindi, tanungin kita para maunawaan ko bakit orphan. Hindi, ito muna bro. Great Commission, bro. Wait lang, mamaya na yung Great Commission kasi hindi The doon Great Commission muna, bro. mamaya na yan. Mamaya na yung Great Commission kasi mali-mali yung pag dispense mo sa Bible. Ang pinaka-point ni Father Darwin dito sa John 19, ito talaga ang theology ng Catholic. Of course, alam ni Father Darwin, pari yan eh. No? O kung ito tatanungin kita bro tatanungin kita dito. Babalikan ko yung John 19. Mm. Sangayon ka ba dito, no, na ang ina ni Jesus, sangayon ka ba dito, ang ina ni Jesus ibinigay niya sa kanyang alagad? Ibinigay? What do you mean ibinigay? Yung Ipinagkatiwala, Ito. Nang makita, basahin ko muna. Sige. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Ibig sabihin, ipinagkatiwala ni Panginoong Kristo ang kanyang, makinig ka muna, hindi ka, makinig ka muna kapatid. Sige. No, kasi tatanungin kita para maunawaan mo yung point ni Father Darwin kasi Katoliko ba ito? Katoliko. Hindi. Ha? Katoliko. Hindi, Katoliko kasi, o nagtatago lang? Brother Wendell, hindi yan Katoliko kasi dati Katoliko. pag nag-live ako nausa sa naman tao. pag nag-live ako sa Straight to the Point, lahat ng mga commentary niya is against Catholic. Ang tunay na okay. ang tunay na Katoliko, hindi tayo titirahin. correct. Sabihin, Muna sayop mo. ah, Muna sayop mo. Ang tunay na Katoliko, dili ko numutira. Naigin mo si Pablo, ha? Acts 20 verse 28 to Hindi pala 31, ito ha? Katoliko. Katoliko lagi ko, pero nagbantay ko sa suot simbahan. Muna yung sugo ni Pablo. Ang sugo ni Pablo Sure. na yung mga false Magtagalog ka kasi hindi wait lang maunawaan. muna, Brother False Jenre. Wait lang muna, preachers. Brother Jenre, ha? Bro, kung- saan ka na diocese, bro? Tapos taga-lapo-lapo man ko. Cebu. Sino ang parish priest ninyo? Parish priest, dagadaghan man naman to yung murag. Dagan-dagan. Hindi, isa lang ang parish priest. Daw di dagan-dagan. Wala parish priest. Isa lang ang parish priest sa Lapu-Lapu. Kung regular ka nagsisimba, bro. Dili na kayo interested. Naman tayo mga okay, Katoliko talaga. Sauna sila sa Father Bobby. Sabi ko sa inyo eh. So Sabi ko kung sa inyo, di Katoliko ba? ka, alam mo ang parish priest. At ang parish priest ay hindi yan marami.
Isa lang yan. Yung kasama ng Paris Press, Paris Vicar Vicar yun. yan. Paris Vicar yan. Correct. Oo. Dili So, lagi isa ko lang ang Paris interested. Press. Dili Ah, lagi ko interested. hindi siya interested, Tukin sa pero Wendell, Paris hindi ka na Press Katoliko. niya. talaga. So question, Brother Wendell, hindi siya interested. Or Question, the Catholic lagi kapatid, ko. bro, Oh. question ko sa'yo, kailan ka hindi naging interested? Wala na ko interested like kinsa ng Paris Press. Kailan niya, di ba? ka naging hindi interested? Wala lang ko kibaw kasi ako. O di matagal ka nang hindi katoliko. Matagal ka nang hindi katoliko. Nya. Dili naman na irrelevant naman ano. Ang akong point is naigiingon si Pablo sa Acts 20 verse 20 to 31 nga nag-warning siya nga naa sa sud sa simbahan ang lobo. Naay mga So, nagbantay ka. So, ibig mong sabihin, binantayan mo yon. Okay, ito ang question ko sa'yo. Diyan sa 20, diyan sa sinasabi mong gawa 20-28-31, sino ang sinabihan diyan, mga obispo o hindi? Sino ang pinagbabantay? Ang church lagi na gisabihan. Sino ang pinagbabantay diyan, mga obispo o hindi? Ang church lagi na. Dili na ingon Church obispo ka? pagbantay. Hindi, Ang bantay- ka ba? obispo, binababantay dyan. Ano ka ba? Obispo ka? Ikaw ba, Basahan Obispo. ikaw ba ang magdidetermine? Ikaw ba ang magdidetermine kung sino yung tinatawag na tao asong lubo? Ikaw ang magdidetermine? Ang simbahan. Brother Basahan, Junri, Brad, pakibasa, basahan, Brother Junri. basahan. O, basahin ko gawa Sa 20, gawa 20-28. Ang dating Biblia. Wala tayong kinalaman diyan ng obispo ang sinabihan diyan, hindi naman tayo ang simbahan. Membro tayo ng simbahan. Ano ka ba? Pakibasa, Brother Junri. Anong ibig mong sabihin sa simbahan pati ang membro? sa simbahan. Membro ka ng simbahan. Membro. Pero ang sinasabihan diyan na mga obispo, authoritative yan. Wala tayong authority over sa kanila. Dili kay ka membro sa simbahan. Asa ba kay ka na membro? So simbahan galita, membro rata sa simbahan, dili kita ang taga Dumala. Basahan pala Sagot ka, oy. Basahon nato ni. Basahan ko na Gawa pala. 20-28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang dating Biblia. Ang ang dating Biblia. Biblia. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, hindi mga membro. Sige. Sige. Oh. Sige. Upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. 29. Okay. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpatawad sa kawan at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo. Ninyo dyan mga obispo. Makinig ka kasi hindi ka obispo. Wag kang ano. Ang mga taong magsasalita ng mga makinig ka muna bro para maunawaan naman ng mga manonood. No? Para hindi tayo magagulo dito ba? Mga nagsasalita pakinggan mo nung maigi ang tono ni San Pablo. Una, mga obispo ang kanyang pinuwent dito. So sabi niya, magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo. Ibig sabihin, mga obispo yan. Ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Kaya nga kayo'y mangagpuyat. Kaya nga kayo mga puyat na alalahanin sa loob ng 3 taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalala sa bawat isa na may pagluha. Tapos sa 32, anong sinabi niya? At ngayon ipinagtatagubilin ko kayo sa Diyos. At sa salita ng kanyang biyaya na makapagpatibay at makakapaggabay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat ng mga pinapaging banal. So wala nag-address sa church. Sa church ganing authority sa church. Brad John Ray. Sagot ka mga obispo. Brad John Ray. Yes, Wendell. Ito lang, tanong ko, dahil nagtatago siya talaga sa sarili niya at ng pagkakatoliko siya, no? At nag-claim talaga, no? Tandaan natin, Juan 8:44, ang ama ng kasinungalingan ay demonyo. Pero nagtatago siya na katoliko siya. Problema na mo, bumutuon ako. Bilang katoliko, sige. Dahil katoliko ka, ngayong araw na ito, anong santo ang piyesta? Araw-araw na to, nagmagpiyesta. Isa lang na santo na ipinagdiwang natin ngayon na piyesta. Sa araw na ito. Sa araw na ito. Celebrate mo rin, kasto bang pista santo ninyo? Hindi. Ngayon ba? Ngayong araw na to.
Wala lang ko kibaw kay dili pa Ah. ko ingon good nga kuan kayo kanang Yung bitaw ko din na Ah, Katoliko. Sige. sige. Hindi nga- Ito, hindi nga Bradyando, dahil nagsisimba eh. nagpagkakatoliko siya. Ito. Hindi na nga nagsisimba eh. So, unsa Ah, magay meaning simong simba, Brad? ito pa, sandali, bigla. sandali. No? Ito pa. Tinanong ko ang Paris Press, di niya alam dahil marami daw ang Paris Press sa kanilang lugar. Ito. Isa na lang. Sino ang Vicar General ng Cebu? Archdiocese of Cebu. Ayan. Sa ba to? Di ba na ko trabaho taon oy naunsa. Ah. Utan na man mo. Alam O na diya. Alam O na diya, dili Katoliko daw siya. Wala. Pagkatapos ni Vicar Ang General, hindi alam. Ang problema nyo, mangutana ko, na kay pangutana, Sige, isa di. Bro, kasi, kapatid. mutira bang personal. Hindi, kasi- Hindi, taga Cebu siya. Brother Junre. Brother Junre, si ano kasi, si Randel Canton, taga Cebu. So dapat alam niya. Alam ko nga hindi ako taga Ganito, Cebu Brejando, sabi niya, personal daw siya. Hindi ka namin pinopersonal, kapatid. Kasi lahat kasi na pumapasok dito, inaalam namin. Bro, saglit lang, bro. Bakit namin, makinig ka muna, bro, makinig ka muna. Time sa tagay kong chance, inyo may programa. Kaya lang, sinasabi mo kasi pinipersonal ka, makinig ka muna. Lahat Ano namin Brejando, i-mute mo muna sa Brejando. I-mute mo muna siya. I-mute mo muna saglit. Sige, i-mute ko muna saglit kasi Hindi nakikinig eh. Huwag mong sabihin. Huwag mong sabihin, kapatid, na ikaw ay... Yes, Brother Wendell. Di na siya makinig dahil nadiskubre na Oh. hindi pala Katoliko. Hindi siya Katoliko. Imagine, kung ikay Katoliko, simple lang Katoliko, kilala mong Vicar General. Correct. Diocese. Mm. Hindi, Paris Priest. Kahit Paris Alam. Priest, ang dami Bakit daw. sabihin niya, Katoliko ako. Oh, kahit sabihin, Brother Wendell, give him the benefit of the doubt na hindi niya alam yung parish priest kung sino. Pero kung doon sa sinabi mo na marami, ay delikado 'yon. Hindi pwedeng marami ang parish priest. Pwedeng hindi mo makilala ang parish priest mo kasi hindi ka nagsisimba. Pwede 'yon. Pero pag sinabi mong marami sila, grabe ka naman, Katoliko ka, hindi mo alam ano ang parish priest, isa lang 'yan. At saka ganito, Brejando, bakit ko siya pinakamute? Bakit ko muna siya pinamute? Kasi, pinipersonal siya. Hindi ka namin pinipersonal. Tinanong ka, anong sekta mo? Sabi mo, Katoliko ka. Kaya, inaalam namin. Para alam namin kung ano yung pinanghuhugutan mo. Ba't ganyan ka? Imposible Katoliko ka eh. Imposible Katoliko. Imposible Katoliko ka. Wag kang tawag dito. Wag kang magtago or wag kang maglay ba, wag kang magsinungaling. Kasi walang luna, walang puwang ang sinungaling sa langit. Bakit nagsabi siyang Katoliko, Bro Jundri? Kontra siya sa aral ng Katoliko. Kaya nga yun na nga ang problema eh. Kung Katoliko ka, pwede pang mayroon tayong doctrinal differences sa pag-unawa, katulad ng mga taga CFD Cebu na hindi sila naniniwala sa God dito. Pwede yun. Pero never nilang inaatake ang Mother Mary, walang ganun, kapatid. Ano ka ba? Bakit mo inaatake si Inang Biring Maria? Siya mismo ang natamaan sa ikalawang Korinto 11:15. No, basahin mo, Brother Jando. Nagpakilala siyang Katoliko. Unang Korinto 11:15. Unang Korinto. 2 Korinto 11:15. Oo, yung yung peking obispo. Ikalawang Korinto 11:15. Ito sabi dito. Ganito sabi, hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katuwiran ng kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Sa 14, bro, sa 14. 14. Akala ko 15. Okay, sa 14, at hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Ayun. At saka, Brother Jando, bago mo siya i-unmute ulit, bro, ipa-direct question mo siya at sagutin natin ang question niya. Huwag na siyang ng kung sabaga, mga tarungan kasi nagtanong lang siya. Bigyan mo sa kay Brother Jando, ipatanong mo. Okay. Bro, itatanong ko lang, Brother Randel, naniniwala ka ba na si Mama Mary is the Mother of God? Pakisagot lang, bro. Brother Randel,
Paki-unmute mo na, Brother Randel, paki-unmute. I-clarify ko lang. Brother Randel, naniniwala ka ba na si Mama Mary is the Mother of God? Si Mama Mary, Mother of God, in the sense that Jesus Christ is God. Tuo man tana nga si Jesus Christ is God. So Mama Si Mary, Mama Mary, is the Mother of God. Mother of God. Jesus Christ is God man. Oh, okay, Diba? go ahead. Okay. Go ahead. Karon, O, question. ato sang basahon. Ay sa ko naghana sa ninyong mubira diretso eh. Ako mami gipangutanan ako mami lumad Katoliko wapod sa kaila siyang kuan, wapod sa kaila sa parish priest dire. Ako mami lumad Katoliko. Walay simba po nimong mami, tudluin nagsimba. Pero mi nagsimba na unsa ka? Imposible. Mo kadali pud mo judge pud mo diretso eh. Imposible. O, sige, Imposible sige, bro magkano kasi ko? kung O, sige, kung yung magkano mama ko? mo nagsisimba yan, unang bungad ng misa sasabihin kung sino ang celebrant ng misa. Ano ka ba? Tapos hindi makikilala ng mama mo? Ay, malang celebrant bro. Ang Maliban, sa ka ba? maliban siguro yung mama mo bingi. Hindi na ba yung mama mo? Ang celebrante ay mao na Paris ay. Ipangutanan nila ako mami, na ako mami dire. Imposible naman bro. Sa matag Domingo, imposible naman. Sa matag Domingo, hindi paris priest ang nagmimisa. Imposible yun. Isa si Father Tungol. O kailaman lagi. Father Tungol. O kailaman lagi. O Father Tungol. O Di na- nalibog pa siya to, primero. Napahiya ka tuloy sa mama mo ngayon. O sige pahiya, ano ba pahiya mo sa kong mama, naunsa ka? O pahiya de ko. Kipya kay na siya ako di man ako trabaho na, interested pag ko kinsa na, musimba ka. Ay, dugay nakagiundang sa Katoliko, di nakakatoliko. Katoliko Tagalog, lagi ko, please. naunsa ka na boy. Magbuot pa Tagalog. kayo dabagay Katoliko. Pagkautan ako na tanang Katoliko, kailan ba sila mga paris diya be? Kailan mga Katoliko, kanalas pa buwangan karon be. Anong atakihin na ni mo sinang Bering Maria kung Katoliko ka? So og mingon de ka, wa ko kailas paris priest, dili na ko Katoliko. Nga, Isa na. na. Okay, ingon sa kasantos. Kung magpadayon ka sa pagpakasala, ni undang na ka sa pagkakatoliko. Si Pablo pa pagkasalan, undas pa Katoliko. Mumaliging mo santos na to. Huwag ka kabalo di ana. Si Oo. Unsa- Wala unsa- kabalo di ana. unsa to? Unsa Kung to? nagpatumang ka sa pagpakasala, niundang ka na sa imong pagkakatoliko, mumaliging sa kasantos. Kung magpa-undang ko sa akong pagpakasala, Kung nagpatumang, nagpadayon ka. Tumang. Tagalogin mo bro Jun Ray. Oh, sabi ng isang Katoliko natin, ang sino man na patuloy na gumagawa ng kasalanan ay huminto na sa kanyang pagkakatoliko. Di na tinuon oy, naunsa ka na tao no. Mas ano ba ni kasantos ni? Ang kanila mga Christianity nabuak na ba ni napoy Mas orthodox, matalino ka pa pala sa santo. Matalino, wow, kumingon na. Ako na ako pangutana. Santo ang nagsabi niyan. Santo, guided by the Holy Spirit yan. First na ako pangutana, nagtaasa na to, puto na mo. Sige, pangutana, magtanong ka, Tagalog, itagalog mo. Sige, ito nga yung tanong ko, di ba? Sabi kasi ni Father Darwin, ulitin ko ha, the church is orphan without Mama Mary. Ako, disagree ko na. Kaya nabasa ba na ko ang Great Commission? Tanawa ko nabasa ang Great Commission. Wait lang nga. Kasi wag mo natin sa diyan muna natin sa tanong mo. Pinaliwanag ko na. Wag mo akong sapawan na. Saan mabasa yung Great Commission? Saan mabasa yung Great Commission? 1928, Matthew 1928. Sige. Sa Matthew 1928, bro, walang sinabi diyan na si Inang Mary Maria ay basahin natin Basahan bro, basahan bro. Dugaya sa kabasaw eh. Sige, pag-explain. 2820 pala, 1928 tuloy. 2820. Basahin natin 2820. Na ituro ninyo sa kanila ang kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sa Great Commission. Na-orphan man ng church. Na-orphan man. Turo ni Panginoon. Na-orphan nga. Si Hesus Kristo man di ay, magay ka na to, hangtod sa wait lang nga. kahanturan. Ay, wala ka nakasabot. Wait pa rin dyan, do. Ang point, makinig ka. Hoy, makinig ka muna, kapatid. Ano pangalan niya ba dyan, Randel? Bro, Randel. Bro, i-off mo muna siya, bro. Ay, i-off po kasi gusto. Nagtanong ka, alila, maulila ka. Orphan, ulila. Wala, mauliliw na itagwas Mama Mary, namas Kristo. Galing ipaliwanag na ako na sa imo. Ay, i-off mo muna sa dyan, do, para kasi ikaw, nagtatanong ka, ayaw mo ng explanation. Ano ka ba? Makinig ka sa explanation. Okay? Ang Great Commission
Ang Great Commission, pahayag sa kanyang mga apostol, ituro ang lahat ng kanyang turo. Ano ang turo ni Kristo pagdating sa kanyang ina at sa kanyang alagad? Pinapatanggap ba si Inang Bering Maria sa kanyang alagad? Tandaan mo, sinabi ko na sa iyo, in Christian theology, pag sinabi mong theology, the interpretation of the church according to the Bible. Yan ang theology. Pag-aralan mo rin yan. Ano ang teaching ng church? Si Inang Bering Maria, yung alagad na yon, hindi yung simisinto lamang kay John the Apostle. Ang alagad na yon, representation yun sa church. Ang sabi ni Christ, ito ang iyong ina, ito ang kanyang anak. Pinatanggap ng Panginoong Jesucristo ang kanyang ina sa kanyang alagad, meaning sa church. Tapos ang alagad naman tinanggap yung kanyang ang nanay ni Jesus, tinanggap. Ngayon, kung hindi ka kung ang theology mo nakafocus doon sa Great Commission, bakit hindi mo tinatanggap si Inang Bering Maria bilang ina ng simbahan? Sige nga, bakit hindi mo tinatanggap si Inang Bering Maria bilang ina ng simbahan? Sinabi ng Panginoong Jesucristo, anak, ito ang iyong ina. Tandaan mo ang sinabi ni Kristo, anak. Yung anak, refer sa alagad sa atin lahat. Ito ang iyong ina. Si Mother Mary, ginawang ina ng kanyang alagad. Pinapatanggap, tapos ikaw hindi mo tanggapin si Inang Bering Maria bilang Mother of the Church. Isipin mo, Mikey, yung alagad, tumutukoy sa simbahan yun. Tayo mga alagad tayo ni Kristo. Ano ka ba? Tumutukoy sa alagad ang simbahan, ibinigay si Inang Bering Maria. Brother John Ray, Oh. ma-clarify ko lang kay Randel. Bro Randel, Ano ba naman ito? Bro Randel, mari ko marinig ang reason mo bakit sinabi ni Jesus Christ kay John na narito ang iyong ina. Ano yung meaning nun? Meaning? Oh, ano meaning nun? Sinabi niya kay John, narito ang iyong ina. Ano meaning nun? Okay ba, bro? Wala ko. Yan pala, Oh. di makinig ka sa turo ng simbahan. Kasi Wala bro, alam ang sabi kasi ni John Ray kasi, doon binatay. Dahil si Okay. John is the representative of the church, and then si Mama Mary, sinabihan niya, narito ang iyong ina. Pero sabi mo kasi, tutol ka. Bro, Turo ba, bro? Bro, turo Bro. ba? Ay, teka muna. Turo Sige. ba sa Iglesia Katolika na si Mama Mary ay hindi mother of church? turo ba sa Turo ba sa Iglesia Katolika na hindi si Mama Mary ang ina ng Iglesia? turo? Oh. Panudlo ba sa Iglesia Katolika nga si Santa Maria dili mao ang inahan sa Iglesia? Turo ba sa... turo siguro na sa church, no? Saan na may mga saan traditions ba? saan mo binatay yan, bro? Kasi Balikan nagsasabi do. ako dito. Balijando, Hindi turo naman- na yun. Balijando, sumangayon siya sa tanong mo na turo ng simbahan na si Inang Bering Maria ginawang ina ng simbahan. Turo yan. Question. Ano maguni? Hindi, sangayon ka bro eh. Sangayon ka ba sa tanong ni Balijando? Tanungin ko muna ulit. Sangayon ka ba sa tanong ni Balijando na si Inang Bering Maria? Bro, makinig ka muna sa tanong ni Balijando. Sige, pakinggan muna natin si Bro Randel. Ito lang muna, Brother Randel. Sangayon ba siya? Salamat, Brother Bro Randel, sangayon ka ba sa tanong ni Brother Jando na sa turo ng simbahan, si Inang Bering Maria ay mayroon siyang tawag dito yung ano tawag diyan yung titulo na Mother of the Church. Sangayon ka diyan? Kung mao na gitudlo sa church, kasi Mother Mary ang Mother of the Church, Oh. dili ko ayon na. No? Nga mo na say Mother of the Church. Kung mo na gitudlo sa simbahan, I don't know kung mo na gitudlo or dili. Di ba? Pero Tudlo man lang sa simbahan, bro. Tudlo man lang sa simbahan, bro. O turo ng simbahan yan. Bro. Hindi ka o yun. O paano kung hindi ka hindi ka sangayon sa simbahan, paano itong sa Lucas 10:16? Ang sabi ni Panginoong Jesucristo ganito. Paano yan ngayon? Kung hindi ka o yun sa turo ng simbahan, paano to sabi ni Panginoong Jesucristo? Sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa simbahan.
ang nakikinig sa inyo sa simbahan ay nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin at ang nagtatakwil sa akin ay nagtakwil sa nagsugo sa akin. Sabi mo, hindi ka makikinig sa simbahan. Hindi mo pinakinggan si Panginoong Jesucristo. Paano mo ilalagay ang sarili mo? Sabi gitudlo ka, naging isulti si Kristo na nga si Mama Mary, Mother of the Church. Turo nga ng simbahan. Sabi nga ni Panginoong Jesucristo na ang makikinig sa simbahan, ang makikinig sa simbahan, sakto niya eh. yun na nga, John 19:25-26, sabi niya sa kanyang simbahan. Pagkatanood ka ha. Ningon na po si Brother Darwin. Nga, dili ta pwede magsupak-supak sa Papa. Kay kinsa man ko mo supak-supak sa Papa. Kinsa man ta mo supak-supak sa Papa. Ay, hindi mo pala alam ang turo ni San Pedro? Diba sa pamilyo sa. Kaya nga, Kaya mingon na ko wait lang ha. ang iba ba kong gusto o kung sa'y turo sa simbahan mo, dawat na lang ko. Diba? Mo na, parehas mo utok ni Father Darwin. Nga, dili ta mo supak-supak sa Papa, dili ta mo supak-supak kung siya tudlo sa simbahan. Hindi mo pala alam ang turo ni... Pamilyo sa. Niingon si Father Darwin, nga di ta mo supak-supak sa simbahan, di ta mo supak-supak sa Santo Papa. Kay magisterium na sila. Di ba? Karon, kinsa man ko, ingon si Father Darwin, kinsa man ko mo supak-supak sa Papa, kinsa man ta mo supak-supak sa Papa. Karon, og sayop na ito sa Papa, di ka mo supak-supak na eh. Kailan naman makakapagturo ng mali ang Papa? Kailan magpagturo ba ng Papa? Ala, hindi pala alam nito. Hindi pala alam nito ang... So, tanan nga turo sa Papa, sakto na para nimo. Abay, natural! Ano sabi ni? Noong kaluoy good taon ni bro. Itanawan niya ang unsay isa isaan ni Kristo. Ano ang makinig ka muna. Ano ang pangako ni Panginoong Jesucristo sa iglesia? Grabe ka, nakakaawa yung ano mo. Patuo mo, makinig ka, ano ang pangako ni Kristo sa iglesia? Makinig ka muna. Bakit hindi nagkakamali ang simbahan na pinamumunuan ng Santo Papa? Makinig ka, ano ang pangako ni Kristo sa kanyang simbahan? Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu Santo ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Ibig sabihin sa simbahan, mananatili sa simbahan. Sa 26. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo. Sino ang magtuturo sa simbahan? Ang Espiritu Santo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa lahat ng sinabi ko sa inyo. Paano magkakamali ang simbahan, kapatid, na pinamumunuan ng Santo Papa na ang nagtuturo ang Espiritu Santo? Paano magkakamali ang simbahan kung tinuturuan ng Espiritu Santo? Sige nga. Kitsa ni John rin eh. Ikaw ni Yes, John, no? yes, ako to bro, yes. Luuyan mo. Ako, naluoy ko nimo. Na mas luoy ka. Ito, kikas Ginoo. Be, pangatan-on ka, be. Ano, unsa naman ng Ginoo. Ginoo ko. Tagalogin mo para makasabay ang mga Tagalog. Sabi ng Bible, ha? Sabi ng Bible, test every spirit because not all spirit is coming from God. Ang tao na nagsasalita para sa kanyang sarili, humahanap ng glory sa kanyang sarili, si Kristo mismo nag-ingon ha, dili na sugo sa Diyos. Kaya ang sinugo sa Diyos, nagsasalita at para sa kalawatian na nagsugo sa Kanya. Mingon ka. Imo kong ingnon. Ang first John 4:1, kapatid. Paminaw sa tagay kong chance. Tagalogin mo. Mingon ka nga wala na sayop ang turo sa Santo Papa? Sure ka? Pag sure di hoy naunsa ko naman tao na. Tagalogin mo. Paminaw sa. Tagalogin mo muna. Tagalogin mo. Tagalogin mo, sabi ko tagalogin mo. Sige. Sabi ngayon sa Papa ng Santo Papa. Ang same-sex couple, mingon na sa Santo Papa, sabi ng Santo Papa, ang same-sex couple, pwede lang i-bless. Hindi ikasal, pero pwede i-bless. Ngayon, tingin mo, tama Anong ang Santo tanong? Papa dyan? Tama. Paano laging tama? Anong meaning lang? Ano ang sinabi ng Papa? Bless o kasal? Anong purpose ng kasal? Ano ang tama? Ano ang sabi ng Papa? Blessing or kasal? I-bless. Bless. Ngayon, question ko sa'yo. Yung blessing ba? Wait. Ang blessing sa mga makasalanan lang o sa mga matutuwid lang o pati sa mga makasalanan? Sandali muna. Bago tayo pumunta dyan, alamin muna natin kung ano yung meaning ng bless.
O sige, Kaya nga. i-search mo muna anong meaning ng blessing. Ay, sus, wag mo lang kung ano yung alam natin ang meaning ng blessing. Ano ka ba? Ano nga, Ang sabihin mo, question kasi- dyan, ang question Bro, dyan, ang bro, question ko John sa iyo Ray, kapatid, makinig ka. Paminaw bro, John Ray. Hindi. Itong diskusyon natin, hindi lang to for the sake sa ating dalawa. For Amen. the sake of the listeners also. Yes. So, Kasi what is the nagtanong ka meaning sa of aral, blessing? bro. Nagtanong ka sa aral about sa pahayag ng makinig ka muna ba? Basta saglit lang ba pa? Saglit Bakit ayaw lang. mo sagutin? Saglit lang. Papaliwanag ko sa iyo, ang blessing na ibinigay ng Papa, mercy blessing 'yon. Mercy blessing ang explanation ng simbahan 'yon. Okay, Palustot na po. Sige, lumagpalustot. ala ka dyan kung ayaw mong maniwala. Pero, Ay, ito maniwala yan. Ay, ang blessing. Bro, Sabihin mo para lang, Papa, SSPX, i-bless. SSPX na rin ang dating. hindi, gusto niya siya, gusto niya siya pang mag-explain paliwanag eh. Unsa lagi SSPX meaning sa ang blessing? dating niya. Ipakita sa mga tao unsa meaning sa blessing. Agoy, ginoo ko. Mura man taanig ko ano, mura man taanig. Blessing sa man day paghatag og grasya, paghatag og kuan sa tao. Ang Unsa ka ba? blessing para sa lahat, bro. Grasya rin Hindi nila naman para sa mga banal na blessings. Daghan lagi niya. Mamabada nag-ingon ko sa imo nga ang blessing nga gitudlos sa tupapa diya sa mga couple same sex couple. Mercy blessing yan. Ano ka pala naman? Mercy blessings Ipakita yan, ba? bro, Ipakita para mas sa monitor maintindihan ba? mo. Ipakita Hindi na siya nakikinig Ipakita nyo yun. sa monitor Pinapaliwanag ano natin. ang meaning ng blessing. Kasi sabi ng Tignan Papa mo. natin, sabi mo na ang Papa na hindi Ay, nagkakamali, na never na magkamali, kasi sa simbahan, kasi ang alam mo pala, espiritu lang ng Diyos. Wala ka lang espiritu bro, ng demonyo. wait lang. Bro, payag ka bro, balik ka bukas, Oo. kayo? Talakayan kayo? Ngayon lang muna, ipakita mo Kasi muna yung alas meaning 10, ng bro, blessing. alas 10 na kasi bro. Gusto mo bukas talakayan kayo? Pero sinabi ko na sa iyo, bro, pag sinabi mong blessing, grasya ng Diyos ibinibigay ng simbahan. Ano ka ba? Hindi. Iba yung Basbas pa, basbas. Wait lang muna. Grace din yan eh. Wait lang Di muna. ba? Ano tayo rito? Randel, payag ka bukas talakayan kayo bukas ako moderator niyo. Medyo hindi ko lang alam ha kasi depende yan sa schedule ko kasi busy ako eh. Hindi Kasi ako mahirap kasi ako ganito na, eh. Nagtatanong ka kay Brother John Ray, sinasagot ka pero kinukontra mo yung sagot niya. Hindi. Kasi may sarili kang sagot. So talagang maingay talaga ang dating. It's either we disagree or agree. Agree or disagree lang naman yan eh, 'di ba? Ngayon, kaya nga gusto kong sabi niya kasi natatawa kasi ako sa sabi ni John Ray na Sige, hindi bro, na daw pwede magkamali ang church. Bro, Kaya sinabi wait ko, lang muna anong ha, wait meaning lang ng muna bro. blessing? Bro, wait lang muna bro. Babasahin mo na ako dito patungkol sa inyong talakayan kanina. At gusto ko marinig yung panig mo patungkol dito, ano? Sabi, totoo ba ang sinabi ni Father Darwin na orphan ng Catholic kung wala si Mama Mary? Mm. Ito sagot. Ang sinabi ni Father Darwin na magiging orphan o ulila ang mga Katoliko kung wala si Mama Mary ay maaaring ipaliwanag sa spiritual o theological na pananaw at hindi literal. Sa pananampalatayang Katoliko, si Maria ay tinuturing na ina ng simbahan at ina ng mga mananampalataya. Sa pananampalatayang Katoliko Oh, lagi. kaya malalim ang kanyang papel sa buhay espiritual ng mga Katoliko. Biblical na batayan, 1 Baptisaes 27. Sang-ayon ka ba rito bro na turo pala ng simbahang Katoliko na si Mama Mary ay ina ng iglesia? Ay, itinuro eh. Pero hindi ako sanay. Ano ang tawag sa anak na Na walang ina. Para sa akin, makinig Or ka. paano hindi? Hindi. Sagot Alin? mo na bro. Ano ang tawag sa isang anak na walang ina? Orphan o hindi? Literal o spiritual? Bro, hindi nga literal Ina, sumagutin mo na. Hindi nga literal to Alin? Ano ang tawag sa anak na walang ina? Hindi. Depende kasi yan eh. Ano nga? Ibigay mo bro. Wag ka Kung makinig ka muna. Playing safe ka bro. Sagutin mo bro. Ano safe ang ka. tawag? Bitag. Bro, talagang hindi tayo magkakalinawan dito bro. Kung panay kontra ka, hindi mo naman sinasagot ang tanong. Correct. Ano lagi. ang tawag sa anak na walang ina? Anak na... Orphan o hindi? Teka. Ano mo muna? Ano ang tawag sa anak na walang ina? Orphan o hindi? Sandali muna. Bro, Ano ang tawag sa anak na walang ina? Orphan o hindi? Wait lang muna orphan. ha. Sige, orphan. Bro. Orphan na, sumasagot na, orphan. Tama si Padre Darwin o hindi? Tama Ano si yan? Darwin. Ano niya?
Tama si Brother Darwin o hindi? Tama, Brother Darwin. Si Mama Mary na yung mother sa church. Sige. Meron bang iba? Meron pa bang iba? Okay. Meron pa bang iba? Teka. Ay, nako, kawawa. Hindi. Wait lang muna, Brother John Ray. Kawawa. Sabi mo, si Mama Mary lang ba? Bakit? Meron pa bang iba? Hindi ko naman si Kristo. Di ba? Sige. Katong nagwali- Saan nag- tinuro Paminaw ng sa- simbahan na nagwali- si Kristo ay ina ng... Nagwali si Kristo. Paminaw sa... Nagwali si Kristo dito sa mountain, sa bundok, no? Nagano Hindi siya. yan Kawawa. tanong, bro. siya. Hindi yan ang tanong, bro. Hindi Dumating yan si tanong, bro. Maria, dumating yung mga kapatid Bro, niya. hindi yan ang tanong, bro. Wait Sabi lang. ng mga disipulo niya, Jesus, nandito ang inyong ina, nandito yung kapatid. Ano Sabi ni sagot niya? Kristo? Ano sabi ni Kristo? Ano sagot niya? Sino ang aking ina? Sino Tapos ang ang aking karugtong, anong karugtong? Anong karugtong nun? Ito ang Ano- aking ina. Lahat Oh. ng nakikinig sa kanya at tumatalima sa kanyang salita ay aking ina, ay So, aking nakikinig ka kapatid, kay Kristo? ay aking Wait lang, kaibigan. Nakikinig ka kay Kristo. Wait lang, Brother John. Nakikinig ka ba kay Kristo? No. So ang ina na to, Nakikinig ka ba kay Kristo? Ang ina na to, si Kristo gina na to, ina. Mabet. Ala, hindi. Wait lang ha. Sino Si Kristo nanay. Sino ang nagsabi kay Juan? Bro. Sa Christianity. Bro, Randel, sino ang nagsabi kay Juan, narito ang iyong ina? Sino ang nagsabi doon? Si Jesus lagi. Nagsabi. Sino ang inang tinutukoy niya? Daghang ka nag-meaning, bro. Daghang ka nag-meaning, bro. Sino ang Ako inang pasabot, tinutukoy niya kay Juan? Bro, wala ko yung pakialaman na. Wait lang. Ang imong gikuha. Brother John Do. Para Brother John Do. talaga Joker kayo yung tudlo Oh. kay si Kristo ang nanay. Wait lang ha. Bro, let us be honest ito bro ha, kasi nagmamarunong ka eh. Let us be honest dito sa talakayang ito, okay? Kasi humahabang oras kasi nagmamatigas ka, wala ka namang alam. Pakisagot bro, sinong ina ang tinutukoy ni Jesus? Bro, And the Jerusalem above. makinig ka is the muna. mother of all. Bro, makinig ka muna. Kasi hindi tayo magkakaunawaan kung matigas ang ulo mo. Makinig ka muna, okay? Oh. Sinong ina ang tinutukoy ni Jesus kay Juan? Narito ang yung ina. Sinong ina yon? Si Mary lagi taon to. Mary, okay. Mary. Maliban kay Mary, meron bang ibang ina na kinikilala ang Katoliko na ina ng iglesia? Ina ng iglesia. Bingon ko kag ina ng iglesia. Church magunda siya. Wait lang muna bro. Wait lang muna bro. Kanina, inamin mo Para kanina. sa kuha, bro. Bro, Para sa wait kuha, lang. The Bro, wait founder lang of ba? the church is Bro, wait Christ. lang muna ba? Wala na ilain. Bro, wait lang Makinig ka muna. muna, Bro Randel. Makinig ka muna. Wag kang makipagsapawan, Bro Randel. Makinig ka kay Brother John Do. Makinig ka muna kasi hinuhuli natin. Ang akong question. Bro, wait is lang the muna bro. church, Hinuhuli the orphan kasi without Mama natin. Mary. Bro, hinuhuli kasi natin yung ideya eh. Kasi panay-tanggi ka, panay-tanggi. Para makalinawan, ikaw ang pasasagutin ko. Kasi tatanggi ka, natural. Di ka tanungin kita, ba't ka tumatanggi? Ito sige. yan bro. Hmm. Kanina, tinanggap mo kanina na official na katuruan ng Iglesia Katolika na si Santa Maria ang ina ng Iglesia. Tinanggap mo yon. Pero sabi mo kasi kanina, hindi lang siya. Meron ka bang pwedeng ibigay sa akin, bro, na official na katuruan ng Simbahang Katoliko? Na Katuruan, maliban kay... bro. Wait lang muna, hindi tayo magkakano dito eh. Meron ka bang maituro, bro, na tinuro ng Iglesia Katolika na maliban kay Mama Mary, merong ibang inang Iglesia Katolika? Sino yun, bro? Bro. Wala na ba? Ambot lang ninyo, bro. Og nagtudlo pa ba ang church? Og napabaylain ang tudlo sa church? Mo na imong ingon ang Hindi, tudlo. bro. Sabi mo kasi kanina, maliban kay Maria, meron pang ibang ina. Tapos naninindigan ka, Katoliko ka. So, Bro, bilang ang akong Katoliko, gingon, bro, wait lang muna. The mother Bilang of the naninindi... church. Bro, tumahimik ka Di ba? muna ha. O, wait lang muna ha. Kasi nagpakita ako ng batayan dito na opisyal na katuruan ng Iglesia Katolika, si Mary is the mother of the church. Balikan ko basa ha. Yung aking batayan kanina. Ito oh. Ang sinabi ni Padre Darwin ay hindi literal. Ito ay may paliwanag sa spiritual o theological na pananaw. Sa pananampalatayang Katoliko, si Maria ay itinuturing na ina ng simbahan. Agree ka ba dito? Itinuring nyo lagi. Di, agree ka ba dito? Yes or no?
Hindi lagi ko agree, ana. Nga si Oh, Mary ang sa- mother of the ngayon. church. Dahil hindi ka agree dito, pwede ka bang magbigay sa akin na opisyal na turo ng simbahan na salungat dito? Wala lang ko kalimutan. Wala ko na tanong ko rin. Ibig sabihin, ibig mo bang sabihin yung pagtutol mo? Wait lang bro. The church- Yan bang the church pagtutol is mo? Christian. Wait Makinig lang ka. muna The bro. church is Wait lang muna. Christian. Bro, wait lang muna ha. Christ Yan, is the bro. founder. Bro, wait the lang church. muna. Wait lang muna. Wala na. Tumahimik Simple ka as muna. Bro, tumahimik ka muna. Ito kasi, sinasabi to sa pananampalatayang Katoliko, si Maria ay tinuturing na ina ng simbahan. Sabi mo, tutol ka. Meron ka bang maipakita sa akin na dokumento Katoliko na sasabi si Maria ay hindi ina ng simbahan? O wala? Wala. Ano bang tanong? Kasi tumutol ka dito eh. Bro, tinatanong kita kasi ganito yan bro. oh. Bro, natanong kita bro. Ang turo Bro. sa church, bro, si Mother Tumahimik ka Mary, muna bro. Tumahimik si ka Mama muna Mary bro. ang mother of the church. Bro, Mao na ituro. Di ba? Yun na Mao nga. na ituro sa simbahan. Oh, ngayon, mo, tutol disagree ka ba? Or agree? Oh. Disagree ko. Ano pa kita? Disagree, oh. Tinatanong kita dahil disagree ka. Bro. Tinatanong kita dahil disagree ka. Bro, Di ba, Jando, hindi nga daw siya tumahimik makikinig sa Brother Jando. Ang explanation niya kasi galing na Brother Jando, kahit hindi mo siya hanapan, hindi talaga siya naniniwala sa simbahan. Kahit sa Pope, kasi daw, Hindi ko sinabi hindi ako naniniwala sa simbahan. You're putting words in my mouth na naman eh. oh, Ang sinasabi ko, hindi lahat ng turo sa simbahan totoo. At hindi na Katoliko to. hindi daw lahat ng... may tanong ako sa kanya, Brother Jando. May tanong ako sa kanya, Brother Jando. Kung hindi ka, saglit lang, Brother Jando, kung hindi ka naniniwala sa simbahan, babasahin ko sa iyo to. I-confirm mo kung naniniwala ka dito o hindi. No? Pahayag 2:7. Ito ang sinabi ng Biblia. Ang lahat ng may pandinig ka ba? Bro Randel, may pandinig ka wala? Bro Randel? Nawala, Bro Jando? Nandiyan na Bro. siya. Bro, papasultihan sa ko ha. Kay, Kanina ka pa nagsasalita, may pinabasa ako na ipapatanong sa iyo. Wait lang. Kapila Oh, na sa ingon, nga di ko mutuo sa simbahan. You're putting words into my mouth. Hindi ka naman talaga tumutuo simbahan eh. Ikaw na nga nagsabi na hindi lahat eh. Yun naman pala. Yun, sinabi ko na. O, ganun pa rin yun. Ayun na nga. Hindi ka mutuo. Ka nga. Hindi lahat ng turo ang simbahan. Agree ako. Ganun pa rin yun. Ganun pa rin yun. Pero ang tanong ko sa iyo, oy bro, Brandel, ang tanong ko sa iyo, Brandel. Brandel, ang tanong ko sa iyo, itong sinasabi ng Bible. Sabi ng Bible, ang lahat ng may pandinig ay makinig. May pandinig ka ba? May premise mo na bro. Kasama-sama, may pandinig ka ba? Okay, may pandinig ka. Okay, so direktuhin ko yung pagbasa. Ang lahat. Kaya nga, i-direktuhin ko yung pagbasa. Didirektahin ko na nga. O ito, ang lahat. Kasi tinatanong ko kasi baka kasi wala kang pandinig kaya hindi ka naniniwala sa simbahan eh. Kasi ito kasi pahayag ng Bible. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa ano kayo makinig? Sa iglesia o hindi sa iglesia? Sa iglesia. Ngayon, question ko sa'yo. Question ko sa'yo. Ang imo manggod, sa lahat na sinasabi sa iglesia, giing na natika, nga naimusod sa atong iglesia, sa Acts 28, naimusod sa atong iglesia, Matagal na yan bro. Sa baka, Matagal na yan sa bro. baka. Bro, si Martin Lutero tinutukoy dyan bro. Matagal na pati si Martin Lutero. Si Martin Lutero tinutukoy dyan. Ibig mo bang sabihin, Bro Randel, ibig mo bang sabihin, ikaw itong sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo, basahin kong sulat ni San Pablo kay Timoteo ha. Darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa dos muna. Bisahan ko na lang sa uno, no? Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus, nakahatol sa mga buhay at sa mga patay alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao
at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan, sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap Ayan, sila ng mga tinamaan ka tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. So ikaw pala to. Kada ang mga CFT na, ang mga CFT. Kami turo namin, turo na simbahan eh. CFT na. Tingnan mo, sinungaling Kawawa. ka lang itong tao. Tingnan mo, sinungaling Kawawa. ka. CFD daw yan. Ang CFD, walang ibang tinuturo kundi ang turo ng iglesia. Correct. Tinanong ko siya kanina, yung sinabi ba na si Maria ina ng simbahan, agree ka ba doon? Hindi ako agree. Sinong tumututol? Siya. Ito, inaakusahan niya tayo kasi ang linaw ng Bible saan tayo makikinig. Ang lahat ng may pandemic ay makinig sa Oy. sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Huwag kayong maniwala na Nakalinaw katoliko dyan. yan. Correct. Huwag kayong maniwala na katoliko yan kasi may Sinungaling yan. santong nagsabi, I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my My faith. faith. Sabi ng, ano yun? Si Saint Saint Jerome. Alexander. Sino yun? Si Jerome? Saint Cyril of Cyril of Alexandria. Sabi niya, I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith. Ito naman siya, hindi siya nagde-defend. Tumutulig sa, hindi talaga siya katoliko. Hindi na katoliko yan. At kanina. walang aral ba dyan Oo. Walang aral ang Panginoong Jesucristo, ang apostol, na hindi sundin lahat ang aral ng simbahan. Inapakalinaw nga sa Great Commission ka, Luke tapos hindi mo pala 10:16. sinusunod. Ano ang Luke- turo sa Luke di 10:16, bro. The Great Commission ba kasi ang sa kanya kasi hindi daw sundin lahat ng turo ng iglesia. Ano ang turo sa Great Commission? Hindi ba lahat? O basahin natin ha. Turuan niyo silang sumunod sa lahat. Lahat na iniutos ko sa inyo lahat eh. Sa kanya, hindi lahat. Bro. Ang sinabihan dyan ni Kristo, mga apostol, turuan sila. Nang magturo Iglesia. ang apostol at ayaw mo makinig, ano sinasabi sa Lucas 10? Oh, hindi nakikinig sa Panginoon. Pag hindi ka nakinig sa iglesia, hindi ka nakikinig sa Panginoon. Pag Oo. tinakwil mo yung katuruan ng iglesia, tinatakwil mo yung Panginoon. Ang delikado Ngayon, Brother Jando kasi hindi niya tinatanggap ang turo ng iglesia. Ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, delikado siya. masyado Ito, lagpas na tayo. Matthew 14:15. O ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong paa. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, nako kapatid, kawawa ka, ay higit na mabigat ang parusang igagawad ng mga mamamayan ng bayang iyon kaysa parusang dinanas ng mga taga-Sodoma at Gomora. Kawawa ka. Isa ka sa hindi tatanggap sa iglesia, sa turo ng iglesia, kawawa ka. Mas kasindak-sindak ang parusang ng Diyos na igagawad kay sa iyo kaysa Sodoma at Gomora. Kung yung mga Sodoma at Gomora pinaulanan niya ng apoy galing sa langit, baka hindi ko lang alam kung ano ang baka planeta na ang ipabagsak sa iyo ng Panginoon. Basta ito na lang kasi lagpas na masyado oras para at lalong lang naglalagablab ang talakayan. Pabalikin mo siya bukas, Brother Jando. Randel, balik ka na lang bukas dahil pag pinabigyan pa kita, abutan tayo ng alas 12 dito. Dahil naglalagablab ka ngayon eh. Naglalagablab din si Brother John Ray. So, balik ka na lang bukas, talakayan natin bukas. Ganito, Brother Jando, balik siya bukas, bigyan mo siya ng 5 minutes, bigyan mo ako ng 5 minutes or 10 Ganun minutes, nga. pahayagan, ganun. Pahayagan. Kontrahan talakayan tayo pa rin ng tayo. ano. Talakayan pa rin. 5 minutes, both sides, no? Talakayan, 5 minutes, 5 minutes lahat. So, pagbigyan natin si 1 Randy minute, bukas. 1 minute lang daw, Brother Jando, 1 minute lang Bro, daw, sabi niya. 1 Hindi, minute lang daw. Hindi, 5 minutes, hindi pwede 1 minute. Ano ba na? Hindi, 1 minute lang daw, sabi ni Randel ngayon ba, 1 minute lang magsasalita siya. Bigyan mo daw siya ng 1 minute. Sige. Bukas na lang bro tayo magpatuloy bro kasi Oo. gabi na. Sige, salamat kayo sa 1 minute bro ha. Katong inyong mo defend na ko no kay lisod mo pud kayo nga naka-unmute ko nya. Sige mo tira ko nya dili po ko ka defend sa akong kagulingon. So salamat kayo no. Kanang imong giingon nga maminaw sa iglesia, katuruan sa iglesia. Ato sa nag-equalify. Ug unsa Okay na. ning iglesia ha? Diba? Ugma na Kaya lang na kana bro. kay Bro, NC,
kanang Bro, ugma. INC, SDA, iglesia man po na sila. Dili na Piki sila man mo- nga iglesia, ang gipasabot nga iglesia, tinuod man nga iglesia. Naaday peke ang iglesia. Naipigil Na- iglesia, hindi na- may mga na- obispo. Na ang iglesia simbahan kay na may mga obispo. Mapigil mo nga na may obispo. Na, kung ano. Ano na lang Kung bro, sino naman ka, oy? bro, ano na lang bro. Nagnilagubo naman yung mga gibate diya kaya kapilde. Balik na lang ugma. Bro, wala ko ming indre para muingon ko daog ko pildi ko. Pildi lagi ka, bisag kung saan bali mo pildi gid ka. Bisag wala ka Pildi niya ka. ka, pildi gyapon ka. Kaya ang Balik na lang ugma para bas Pildi. makadaog ka. Pildi wala pa kakibaw sa minist's blessing. Pildi ni noon. Dili na ko nimo grasya oy, noon sa ka basbas, wa ka na minaw. Gracia. Sige bro, bro John Ray. Ugma, Hey, i-prepare asa mo ba to, Rizando? ugma to, Wait lang man. Rizando. Awan tayo, Blessing. tingnan natin ano ang blessing. Sige, blessing. Sige, blessing. O, blessing. Blessing. Sige, Wait lang, be. Blessing. Yan, maabot na ni Galactose yan eh. Hindi, ito na lang ba dyan? Ito na lang. Pakita sa monitor ha. Oh, hindi ba kasali ang grasya diyan? Ikaw, ipakita sa monitor. Wait lang, sige, wag ka, relax. Wag kang mataranta diyan. Ano ka ba? Toronto. Di. Ayan, pakita natin. Oh, hindi ba kasali? Bigyan natin blessing. Pakita. God's favor and protection. Similar. Protection, favor. Okay. Prayer, invocation. Grace! Ayan o, Grace o! Sama ka? Paminaw. Grace! Praying. Grace! May Grace! Bro, Ano ugma matibay na doon sabihin, hindi ko alam. Ayan o, may Grace o! Paminaw sa. Bro, Praying ugma na for lagi bro, God's favor. kinabutata na ka bro, ugma na pud lagi. Butata ka na naman. Ugma na pud lagi, ugma na. Praying for God's favor na. Bro, Praying for God's favor. Ano naman? Bro, I-bless din mo. ugma na lagi. Kaya nga sabi ko sa Tagalog, basbas. Oh, karon. Basbasan din na nimo ang same sex couple. Bro, ay dili ko po lagi basbasan diyan, oh. Mali, wala kang alam. Mercy blessing nga eh. Mercy Bro, blessing bro. eh. Bro, hindi ang couple ang binasbasan, kundi ang individual, hindi ang couple. Walang alam to. Kaya nga hindi kasal eh. Bro, ito na lang bro. Bukas, balik ka. Siguraduhin mo, ready ka bukas ha. Wala mo topic bukas. Sino Oy, ako bukas oy. Wala ka bukas? Ako ang magta-topic bukas. Sige. Ikaw magtopic bukas, so huwag ka na lang magtopic. Si Randel, pasok ka bukas ng gabi, alas 8. Tapos ng gospel reflection ni Brother Angel, kayo na agad kasunod. So ako ang mamamagitan sa inyong dalawa. Both sides ha, both sides. Kasi pag ako About sa teaching of the church, Brother Jando. About sa teaching of the church. Sige. Ganito yan, no? Kasi yung pag-aangkin niya Katoliko, hindi naman nakikita sa kanyang mga sinasabi. So ganito yan, kasi stand siya Katolik, siya din Katolik ka rin. So ito mangyayaring sa ating talakayan. Kung sino sa inyong dalawa ang makapaglabas ng official document ng Katoliko at yun ang kanyang tinuturo, siya ang lamang sa debate. Ngayon, kung sakali si Randel, tumututol siya, kailangan sakali si Randel tumutol siya, kailangan niya maglabas ng official document ng Katoliko. Kung wala siyang mailabas, lugi siya doon. Kasi yung claim niya, sariling unawa lang niya. Samantalang si Brother John Ray, may dokumento, lamang si John Ray doon. So yan ang ating rule bukas. Basta Catholic against Catholic, sinong makapaglabas ng official Catholic document siya ang lamang. Yung hindi makapaglabas kasi opinion lang niya yan, naglalagablab na ano lang, pakiramdam lang, sabihin, sariling opinion niya, doon siya lugi. At ang lalamang dyan, yung may dokumento. Sabi ni Father Darwin, lahat ng argumento patas lang kung walang hawak na ebidensya. Kaya para maging mabigat ang iyong claim, dapat may ebidensya ka. Kung wala kang ebidensya, lugi ka talaga. Brother Randel, bukas na lang. Brother John Ray, ihanda mo yung topic mo just in case hindi siya sumipot bukas dahil maduwag siya. Wala akong problema Brother Jando, basta ang topic bukas about sa church kung dapat mapaniwalaan ng aral. Biblical Hindi. tayo. Yun na nga. I-ready mo pa rin yung topic mo just in case hindi siya sumipot kasi maduwag siya. Pero kung talagang maninindigan siya bukas na magkikipagtalakayan siya sa'yo, so yung topic mo, next na lang yon. Next. Sige, okay lang. Kung sisipot siya. What if hindi hindi sisipot sumipot? What if hindi sumipot? I-ready mo na lang.
Ah, sige. Mas talaga no, naka-ready ka pa rin kahit na sa hindi siya sumipot. Kasi kung pagbibigyan ko siya, abot na alas 12 dito. Buti na lang. Laki, tapusin na natin. Ba't hindi ko kayo iniwan ngayon? Si Di ba nandun sa taas, tulog na. Di kayo iniwan. Okay, no? So, Brother Randall, bukas na lang ulit kasi pag pinagbigyan pa kita ngayon, naabutin na alas 12 dito. Bawi ka na lang bukas, bro. Bro, bawi ka na lang bukas kasi may dokumento kami pinakita, ikaw wala, sarili mo lang unawa. Kaya sa gabing ito, whether you like it or not, talagang nabutata ka kasi may dokumento kami, ikaw wala. Bukas, siguraduhin mo. Brigendo, natawa ako sa kanya kasi ayaw niya makinig sa simbahan pero siya, gusto niya pakinggan siya na ang ina daw niya si Kristo. Sino siya para pakinggan niya na malaking tanong dyan? Ina daw si Kristo, ina. Sige, bahala na. Ito na. So, magtapos na tayo ngayon dahil bukas ng gabi, be ready for talakayan, Randall Canton versus Junre. Oh, Junre. Ayun dalawa ang magbabangayan bukas. Sure. Manood lang sila at ako ang magmo-moderate. Tandaan niyo ha, basta ako moderate, patas ako ha, hindi ako wala akong kakampiyan dito. Ang sa akin lang, maglabas ng dokumento para mapatunayang tamang sinasabi ninyo. Kung wala kang dokumento, automatic talo ka. Ganun lang yun. Lugi ka. Okay, ganun lang yun. Sige, pasalamat na tayo Brother Junre kasi abot na alas 12 dito. Pag pinagbigyan ko ba ito? Wag na. Oh, sige, atin na lang ibigay na lang ngayon kay Brother Romer. Brother Romer, ikaw na pasalamat doon sa nagtanong dito sa sa tatawag sana si 9335, nag-aabang siya, tawagan ko siya. Bukas na lang ha kasi lagpas tayo masyado 10:42 na. Dapat 10 tapos na kami, 10:42 na so hindi na ako mag-entertain. Bukas na lang ulit. No, then naglalagablab si Randelo, naglalagablab. Hanggang ngayon, nagsisalita pa rin. Logi nga. Kaya bukas na lang, ka na lang bawi. Brother Romer, ikaw unang pasalamat, bro. Okay, unang-una sa Diyos, sa mahal na ina, ang lahat ng kapurihan at sa lahat ng mga nanonood. God bless. Good night. Ave Maria. Back to you, Bro Tando. Okay, ito namang ibigay naman. Sino pa nandito? Brother Wendell Talibong. Andiyan pa si Brother Wendell? Nagbabay na yun. Nagbabay na. Nagbabay na si Brother Wendell. How about Romel Palma? Talagang nagkainitan talaga. Wala na. Sige, Brother Angel na lang. Brother Angel. Si Angel. Wala na rin si Angel. Ganun talaga yan. Pag may talaga yan, babay na yan. Sige Brad, salamat. Bukas na lang Brad. Sabi ni 9335. Sige, bukas na lang ha. Bukas na tayo mag-continue. Kasi pag pinagbigyan ko to, naglalagablab pa si Randy, naglalagablab pa si Junry. Pag pinagbigyan ko to, abot tayo alas 12 dito. Bukas na lang. Okay? Babay na ako sa inyo at sa lahat ng mga nanonood. Salamat po sa pagsubaybay. At least nagkaroon tayo ng huling hirit talakayan. Enjoy pa rin. Okay, sa lahat ng mga sumusubaybay, thank you po sa inyong panonood. Umabot yung 370 nanonood. Nagbabayoy. So babay na tayo. Closing prayer na po tayo. Para Hindi pa ako. Ay, sige, Junior muna. Ay, go. Ago. Sige, Brother Junior, ikaw na muna. Ang mga bulanon pag nagsabi ng ganun, ago. Hay Hindi. nako, ago. Ago, ni pataka. Okay na, so bago pala ako mayroon akong gustong itama doon sa sinabi niya kanina, 'di ba? Sinabi niya na hindi daw dapat paniwalaan ng papa, no? Kasi tao lang daw 'yun. Kaya Bukas na lang. may binasa lang kasi ako kanina ba dyan sa dyan na posibleng magkamali ang simbahan at Santo Papa kasi ang
Holy Spirit ang magtuturo sa simbahan. Ang kinounter niya ako sa unang Juan 4:1 na subukin daw ang mga espiritu. Ang tinutukoy doon ang mga bulaang propeta. Ano ka ba? Dating daan siguro to. Ang bulaang propeta ang tinutukoy doon. Iba ang bulaang propeta, iba ang sa simbahan. Ano ka ba? At wag mong sabihin na Influence yan. bulaan. At wag mong sabihin na bulaan ng Katoliko kasi Katoliko ka, inamin mo Katoliko ka kung Katoliko ka nga. Ano ka ba? Hindi nga Katoliko yan. No? Kasi kung Katoliko siya, hindi sasabihin bulaan. Katoliko eh. Hindi At ang Katoliko patunay, yan. ang patunay na Katoliko ang tunay na simbahan, kapatid, na may Holy Spirit, may obispo ng ngalaga. Malinaw yan sa Bible, 20:28 ng gawa. Pinili kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ang iglesia ng Diyos na binili niya ng sariling dugo. May obispo. Ano ka ba naman? No? Kaya, yung sa first John 4:1, mga kapatid, tumutok ko yun sa mga bulaang propeta, hindi sa simbahan. Na nakakagulat ngayong ano niya eh, ang counter niya para bang, pati yung simbahan niya, bulaan na rin. Matuto kang mag-dispense ba sa mga sinabi ng Biblia, hindi yung may nabasa ka lang na subukin ng Espiritu Santo, pati ang simbahan, subukin mo na rin. At iyon namang sa gawa 29:31, ang sinabihan doon mga obispo na magmasid, hindi ikaw. Hindi ikaw, tayo membro lang tayo. Ang sabi ng Diyos sa atin, ng Panginoon Kristo, makinig sa iglesia. Bantay na bantay ka, sa kakabantay mo, pati ang papa, kinuntra mo na. Ano ka ba naman? Ang sabi ni Panginoon Kristo, ang sa mga tupa, lahat na makinig sa simbahan. Yun ang sabi niya, makinig sa simbahan. Yung sinabihan ni San Pablo sa gawa 29:31, ibalik mo sa 28 sinabihan yun, mga obispo. Kasi may mga kasamahan na katulad nila na magtuturo din pero mga lubo pala. Ganig na lubo. Yun ang punto. Magpapaka-obispo ka naman. Hindi ka naman obispo. So, mga kapuntos, at kahit no sa huling oras ay mayroon pang mayroon pang humirit si kapatid na Randel, no? Hindi ko alam kung nagsasabi siya ng totoo, na Katoliko siya, pero yun Hindi nga, nga. bumagsak sa tanungan. Hindi siya Katoliko, bro, kasi ang Katoliko dapat dito tayo tinutulig sa. Pero bukas, kapatid, pasok ka uli. Pag-usapan natin yan, walang sapawan, 5 minutes tayo. Pahayag mo, kukontrahin ko yung pahayag mo. Tingnan kung sino talaga ang lalabas na tama ang explanation. No, biblical at documents tayo. Sabi ni Brother Jando, documents eh. Dapat dokumento. Mag-quote ka ako ng turo ng simbahan, tapos sabihin mo, kunta ka dyan. Delogi siya doon. Lalo ka mababaon. So, that's it, mga kapuntos. So, umabot na naman tayo ng 11:50, no? Actually, nagustuhan ko yung bagong style ni Brother John doon, hanggang 11 na lang kasi ang aga ko nakakatulog. At pabor sa akin yun, maaga ako nakakatulog, maaga ako nagigising. So, mahaba-haba yung tulog ko. Pag natagalan ako sa tulog, kinabukasan, ang hirap ng matulog. I mean, trabaho pala, mahirap magtrabaho. No, kasi aga kasi ng trabaho ko, 6:00. So, gising ako ng 5:00. Napakahirap. So, maraming salamat po sa mga tumutok hanggang ngayon sa oras na ito. No? Nabuhay yata din yung dugo nila, Brother Jando, kahit na nakaka-high blood. Pero buhay na buhay. Maraming salamat sa mga kaabag na nandito pa rin. Mayroon pa rin akong 186 current viewers. Sa punto por punto, 300 daw, sabi ni Brother Jando. Marami pa rin yun, ha? So, sa akin, 186, marami pa rin yan. So, maraming salamat mga kapatid at lalo na sa mga mahal na kaabag sa pagsagot ni Rogelio aka Gumburza, no? Sinipa ko na yan eh. Kaya nagumburza na naman. Nawala na niya yung pagka-Rogelio. So, maraming salamat. See you tomorrow and God bless all. Back to you, Bro Jando. Okay, thank you sir, Brother John Ray. Akalain mo, taga Cebu siya, Lapu-Lapu, Parish Priest, hindi kilala. Ang dami daw nila, ang dami. Vicar General, hindi rin kilala. Sabi ba niya, Brother Jando, yung nanay ko nga hindi kilala eh. Grabe naman yung nanay. Palagi na nagsisimba. Palagi nagsisimba sa simbahan. Sinasabi kung sino yung celebrante sa misa. Sinasabi yun. Ano naman? At saka dahil sa mainit talaga yan, lumagpas tayo ng 10:50. Saka June 11:50 na.
So, dapat bukas, bumalik si Randel bukas for talakayan. Ay, by the way, Ah. Brother Lando, kung hindi siya makapasok pala bukas, kung hindi siya Yung sabi topic niya, mo. kaya nga, hindi siya sigurado. So, yung topic ko pala bukas, request to ng kaabag natin, itopic daw natin ang rapture para maunawaan. So, may nakita akong video, kasi nag-antay lang ako na may mag-topic niyan para makakuha tayo ng video. May nakita akong video about rapture, pinaliwanag niya. So, sasagutin natin yan. So, tutok po kayo bukas, alas 8 ng gabi mga kapatid. Tatapik ko dito kung hindi darating si Randel para maunawaan nyo ang doktrina ng rapture at paano ito i-debunk, paano ito hindi dapat paniwalaan. No, so ituturo ko sa inyo dandahan. Kasi hindi pa ako expert dito pero at least kahit paano makadanggol-danggol na ba, no? Makakukonek na tayo sa Biblia kung paano ikontra ang paniniwala na yan. So bukas po, rapture.